para sa SGA, malaking panalo ito para sa Oklahoma City. Nakatanggap siya ng tulong at kasama natin siya rito matapos ang malaking Game 5 kasama si Jared McCain. Congrats sa panalo, pare. Malaki ang pinagbago mula sa huling laro. Unang playoff start niya ito. Samahan mo ako dahil sumigla kami sa pag-start mo. Kailan mo nalaman na mag-i-start ka at aalis na? Oo, sinabi sa akin ni coach. Sabi sa akin kahapon, nandoon na kami sa pasilidad. Hinila niya ako palayo at sinabihan lang ako na baka siya ang gumawa. At saka ngayon, sabi niya, sigurado. Kaya alam mo, mas mainam na meron ka nito. Jared, anong nangyayari? Si Rudy ito, pare. Ano ba to? Ano ba to? Mula sa 1 for 10 performance na yan, saan mo nakuha ang kumpiyansa mo? O nakikita namin na may tiwala ka? Pero alam mo, para sa isang batang manlalaro na tulad mo, alam mo, maaari talagang masira ang isang tao. Kaya saan mo nakuha ang kumpiyansa para sa larong ito ngayon? Oo, sa tingin ko para sa akin, nasa proseso lang yon. Parang kahit ano pa man yon kung ako. Pumunta 0 para sa 10, isa para sa 10, 10 para sa 10. Basta kung maayos ang proseso ko, kaya ko nang tanggapin. Tanggap ko ang resulta. Pakiramdam ko hindi ako naging mahusay sa huling laro. Pumasok man o hindi ang tira, ibibigay ko ang lahat at tatanggapin ang resulta. Sa opensa, rebound at iba pa, magiging maayos din ang lahat basta't naglaro ako ng husto. Lahat ng iba pa ay nagsasama-sama. Ikaw, Jared, congrats sa panalo. Si Chris Hanks ang gumanap dito. Salamat. Ikaw, May napansin ako sa larong ito. Hindi lang sa larong ito, kundi pati na rin sa buong karera mo. Kapag nagsimula ka na, nakakahawa na. Nakangiti ka sa court na parang ang saya-saya mo. At so alam ko para sa oposisyon, malamang hindi nila gusto iyon. At kaya nagkaroon ng ilang mga dula patungo sa dulo. Parang tinamaan ka ni Mason Plumlee ng malakas na screen sa likod ng screen. At medyo nadurog ka dyan, sino ba yon? Bismack, ni Bismack sa huli. Parang pakiramdam mo ba ay aatakihin ka? Paano mo ihahanda ang sarili mo kapag nasa huling bahagi ka na ng laro ng ganon? oo, nakakabaliw yon. Hindi ko inaasahan syempre. Nasa free throw line din kami at naisip ko bakit mo ginawa yon pare. Nagtatanong lang ako. At sabi niya may isa pa akong dala para sa'yo. Parang sige tara dali papuntahin mo ako sa kanto. Tapusin na natin itong laro. Pero alam mo lahat ng ito ay nasa kompetisyon. Kailangan ko naman itong igalang pero hindi niya alam na sinabihan ako ng team ko na pagkatapos parang makarating lang sa corner sa dulo ng laro ng ganon. Jerry, alam mo ano rin ang medyo interesante? Ang tagal nating pinag-uusapan si Wemby at ang mga ginagawa niya para sa kalaban, pero naiisip ko pa rin kung paano ninyo siya nalimitahan sa larong ito. Sa katunayan, sa ilan sa mga pagkatalo na ito, hindi lang talaga siya naging kasing agresibo. Ituturo mo lang sa akin ang mindset mo at ng mga kasamahan mo sa team na tingnan ang isang lalaking kakaiba na kayang maging dominante at siguraduhin hindi niya binabago ang kulay ng serye. Oo, mahusay siyang player sa magkabilang panig. Ang pagiging pisikal ni na Hart, Chet, J. Will at AC ay magaling pero depensa ito ng buong koponan. Pinag-usapan namin ito, nag-adjust kami. Alam namin na kapag nagsimula na siya, gumagalaw na rin ang buong team nila. Kaya ang pagpuno sa puwang at pagharang sa kanya ay mahalaga dahil isusukan niya iyon at 8 talampakan siya. Kukunin niya na lang ulit iyon mag-isa. Harangan, tumalbog. Malaking bagay ito para sa amin ngayong gabi. si Rudy na naman, di ba? Kaya sa huling laro, tumugong kayo gamit ang larong ito ngayon. Ano ang kailangan ninyong gawin para magsara ang inyong negosyo sa San Antonio? Oo, ang ibig kong sabihin, parehong mga bagay, magiging magulo roon, magiging magulo ang paligid. Pero dahil kaya na, ang team na ito ay talagang mature na. Magtutuon lang ako sa mga detalye, sa maliliit na bagay sa depensa, tulad ng kapag kaya natin silang pigilan sa wala pang 100 puntos, na parang alam natin kaya rin natin silang talunin sa opensa. Kaya ang kakayahang mag-focus sa mga detalye at maging sama-samang tagapagtanggol ng koponan. Kahit pa mag 10-0 run sila, hindi mahalaga iyon. Maging patas ka lang dyan. Jared, ngumiti ka pa, pare. Binabati kita Sa- ang panalo. Ang saya mong panoorin sa sahig. At good luck sa Sa- laro bilang anim, okay? At bumalik ka sa sulok na iyan, pare. Manatiling ligtas. Oh, Tama po ba ito? pinahahalagahan ko kayong lahat. Protektahan ang iyong leeg. Si Jeremy Cade muli sa larong ito ay may 20 puntos. May kilala akong isa sa inyo, Rudy. Ikaw ang nagtanong sa kanya tungkol sa kumpiyansang iyan. Mag-1 hanggang 10 ka, tapos mag-27 hanggang 19 ka mula sa court. Sa tingin ko, pwede mo siyang ituro, pero isa itong koponan. Sa ika-4 na laro, 82 points lang sila. Pinakamasamang offensive bato ng koponan sa loob ng 4 na taon. Tambak sila ng 127 laban sa depensang ito. Ganun lang ba kasimple na sabihin, uy, pumapatol lang yan, di ba? Hindi, sigurado ang playoffs ay isang laro ng mga estilo. Alam mo sila, pagkatapos ng pagkatalo nila, may binago sila.
At kung ano ang hitsura nila ngayon, bumalik na naman ang kanilang pisikal na anyo. Gayon din, mas mabilis silang gumalaw sa opensa, mas lalong gumalaw ang bola. May mga nagpapakawala ng tira at gaya ng sabi mo, nagbibigay ng enerhiya ang bola kaya dapat itong igalaw. At syempre, si Shea ay laging agresibo sa dulo ng tira o transition. Halos bawat pagkakataon, pumuputok ang bola kina Jared, Shea at Caruso. Hawak ng lahat ang bola, masaya ang lahat, at mahirap pigilan ang koponan pag ganun sila maglaro. 32 puntos para sa kanya sa larong ito, 9 na assist para sa SGA. Aasahang aakyat sa podium ang ilang coach pag nagtanghal sila. Para mapabagal ninyo sila ngayong gabi. Nakascore na naman sila ng 120. Sa tingin ko, nagsimula lang yan sa pagpigil sa bola. Talaga, lalo na yung mga taong hindi SGA, na hindi natural na on-ball creators. Hindi sila pinapayagang makakuha ng straight line drives o mandaya dahil sa mga foul. Kaya akala ko pinag-over-rotate natin ang mga sarili natin. Paano mo ipapaliwanag o ilalarawan ng simula para sa inyo, lalo na ang ikalawang quarter? Pakiramdam ko maganda ang simula ng laro namin. Sa tingin ko ay nakagawa kami ng maraming open shots. Malamang malaki sana ang lamang namin sa simula pa lang. Wala talaga kaming nagawang open shots. Steph, sinasabi ni Mitch na gusto niyang mas marami pang mabaril si Vic, maging mas agresibo. Paano niyo siya may intriga? At nakita mo ba ang pangangailangan para sa higit pa niyan ngayong gabi? Sa tingin ko ay napakaraming bangkay ang pinapadala nila patungo sa kanya. Mahirap minsan. Sa tingin ko gusto lang niyang gumawa ng tamang laro at manalo. Kaya alam mo mahirap, pero ibig kong sabihin siya ang pinakamagaling naming manlalaro. Kaya kailangan natin siyang maging agresibo. Pakiramdam ko dahil agresibo siya, nagbubukas siya ng pagkakataon para sa ibang mga lalaki. Steph, nahuhuli kayo ng 20 puntos bago matapos ang mga laro. Kapag nasa ganong sitwasyon ka, gaano pa kalaki ang kailangang gawin ng isang koponan para makabawi mula sa ganong kalaking kakulangan? Naramdaman nyo ba na kailangan nyo nang maging maayos ang lahat para makabalik ngayong gabi? Ibig kong sabihin walang magiging perpekto, pero ang ibig kong sabihin, nakakita na tayo ng, 20-point comebacks dati. Maraming oras ang natitira, puro possession for possession lang at sinusubukan lang na gumawa ng tamang pagbasa at pagkuha ng tamang tira. Pero sa tingin ko, lahat naman ay nagsisimula sa depensa. Kaya sa tingin ko, pagtuunan mo ng pansin yan at bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon. Ito ang unang pagkakataon sa playoffs na ito na mahaharap kayo sa eliminasyon sa susunod na laro. Sa pagkakaupo rito ngayon, ano ang mentalidad? Ano ang focus sa larong do or die na yan? Maghanap ka ng paraan pabalik dito para sa Game 7. Pakiramdam ko ay naging mahusay tayo kahit desperado tayo buong taon. Kaya nasasabi akong makita kung paano tayo tutugon. Karaniwan kang may gawain na makipag one-on-one sa SGA sa depensa at malaki ang naitutulong ninyo pero kadalasan kayo ang nagsisimula sa depensa. Maaari mo bang pag-usapan ang 5 laro ngayon sa serye? Ginagawa ko lang ang lahat para mapabagal ang 2-time MVP. Ibig kong sabihin, mahirap. Sa tingin ko hindi lang ako. Sa tingin ko, ito ay isang pagsisikap ng grupo. Laging nasa shift ang mga kasamahan ko sa team. Lagi nila akong kinakausap. Madalas akong naiinis kapag hindi ko nagagawa ang laro sa hindi malamang dahilan. Kaya alam mo, ang paglalaro ng walang bola at pagiging nasa shift kasama ang mga kasamahan ko sa team ay parang nakatulong sa amin sa kanya. Si Stefan ang magiging Game 6. Ano ang mahirap na makahanap ng kalamangan laban sa koponan? Ikaw, alam na alam mo na ngayon at sino ang nakakakilala sa iyo ng husto. Gaano ba kahirap sa puntong iyon ng serye? Hindi naman mahirap dahil marami tayong lamang ngayon. Hindi lang tayo nakapag-shoot. Kaya dapat ulitin ang parehong pagkakataon, magtiwala sa proseso at ituloy lang iyon. Iyon ang nagdala sa atin dito at magbabalik sa atin sa Rurok. Mga bagay-bagay. Ang pag-uwatan ni seryeng ito siyang pisikal na lakas, gaan di kayo kapagod, so paano di kayo patuloy na nakakalikha ng mga kalamangan kahit na kayo ay pagod? Ayos lang ako. Sa personal, maayos naman ako. Pero kung susubukan mo lang, mahirap talaga. Naiisip ko lang kung gaano sila kapisikal sa paraan ng kanilang pagbabantay. Hindi namin nakukuha ang parehong luho na makapaglaro bilang pisikal sa kabilang linya paminsan-minsan. Pero sa opensa, sa tingin ko mahusay ang aming pag-screen at paglalaro dito. Kaya sa tingin ko ay
Nakakalikha tayo ng maraming kalamangan pero sa tingin ko ay marami lang tayong napalampas na open shots ngayong gabi.